Patuloy pa rin natin mararanasan ang heavy to intense rainfall sa malaking bahagi po yan ng Luzon, kabilang na nga ang Central at Southern Luzon, particular dito sa Bataan, Mimaropa Provinces at Calabarzon, kabilang na nga po ang Metro Manila dahil nagtaas ang Pag-asa kaninang hapon ng orange rainfall warning. Ibig sabihin makararanas po tayo ng heavy to intense rainfall maabot sa 15 to 30 millimeters per hour na buhos ng ulan kada oras po yan dahil yan sa pinagsanib puwersa ng lakas ng hanging habagat at patuloy na paghatak nitong si Super Typhoon Nando sa hanging habagat at nakararanas nga tayo ng heavy to intense rainfall sa malaking bahagi po yan ng Luzon. Sa ngayon, nasa coastal waters yan ng Calayan Island at naglandfall nga ito sa Panuitan Island kaninang hapon. Ngayon, papalayo na ito sa Babuyan Group of Islands. Gumagalaw si Super Typhoon Nando sa mabilis na 25 kilometers per hour. Pakadura yan at anumang oras bukas ng umaga ay lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Lalapit yan sa kalupaan ng katimugang bahaging China malapit sa Hong Kong pagsapit ng Miyerkules ng umaga. Gayunpaman ngayon nananatili pa rin ang signal number 5 sa Babuyan Group of Islands at sa puntong ito makakausap po natin ang ating weather specialist dito sa Pag-asa, si Sir Robert Badrina. Sir Robert, maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin ang signal number 5, 4 at 3 dito po sa malaking bahagi ng Luzon, nakataas po yan sa kasalukuyan at ang mga epekto nito sa mga susunod na oras? Okay, maraming salamat Miss Ice, maraming salamat sa mga tagapanood natin. Unahin muna natin yung mga lugar kung saan nakataas yung signal number 5 as of 5 p.m. Signal number 5 sa Babuyan Islands, signal number 4 naman sa southern portion ng Batanes, kasama din yung northern portion ng mainland Cagayan at northern portion ng Ilocos Norte. Signal number 3 naman, particular na dito sa nalalabing bahagi ng Batanes at gayon din sa central portion ng mainland Cagayan, kasama din yung northern and central portion ng Apayao at nalalabing bahagi ng Ilocos Norte. Doon sa tanong natin, ano ba inaasa nating epekto? Sa ngayon, nararanasan nila yung malalakas na bugso ng hangin, gayon din, ina-expect nila or nararanasan na rin nila yung mga malalakas na hangin magdudulot ng uproot o pagbuwan ng mga puno, lalo na yung mga malalaking puno at mga pagkatanggal din ng mga bubong, lalo na sa ating mga light structured na mga materials. Signal number 2 naman sa nalalabing bahagi ng Cagayan, Isabela, the rest of Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet, gayon din yung northeastern portion ng Nueva Vizcaya, Ilocos Sur at northern portion ng La Union. Signal number 1 naman sa Quirino, nalalabing bahagi ng Nueva Vizcaya, rest of Benguet, the rest of La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, northern portion ng Quezon, kasama yung Polillo Island. Sa mga lugar kung saan nakataas na may signal number 1 at signal number 2, inaasahan pa rin na makararanas sa mga pagbugso ng hangin, dulot nga at epekto ito ng bagyong Nando. Ang ibig sabihin po ba ng signal warning para ito sa hangin o lakas ng hangin, di po ba? At gaano ito katagal o yung validity ng signal warnings natin hanggang bukas po ba ito? So pag sinabi natin, or nagtaas tayo ng wind signal, from the word is of wind, so inaasahan nga natin yung lakas ng hangin. At meron itong lead time, no, or inaasahan natin na bago maranasan yung lakas ng hangin ito. Pero sa kaso ni Bagyong Nando, as we speak, dahil nga dumaan na siya, so nararanasan na siya. Kapag una nating itinaas yung mga tropical second wind signal, for example, signal number 5, 12 hours bago maranasan yun, saka natin siya itinataas. Alright, sir. Nagtaas din po tayo ng storm surge kaninang hapon. Ano po ba ang mga apektadong coastal areas natin dito sa extreme northern Luzon? Ano pa bang ibig sabihin ng color-coded storm surge warnings natin? Oo, yung ating mga color-coded na storm surge warning, ito naman yung inaasahan natin na malalaking alon na maaring humampas sa mga baybayin. So as of now, ay nakataas tayo yung red, may mga red warning dito, particular na sa area ng Batanes, Ilocos Norte, at gayon din sa may Cagayan. So makararanas na hanggang more than 3 meters, no, na taas ng alon na maaring humampas sa mga, or pumasok sa mga baybayin ng mga nabanggit na lalawigan. Samantala sa Ilocos Sur, tsaka dito sa may Isabela, posible naman yung 1 to 3 meters na taas ng alon na maaring humampas sa mga baybayin ng mga nabanggit na lugar. Maaari itong magdulot din ng mga pagbaha mula dun sa tubig mula sa karagatan ng mga nabanggit na lugar. Okay, maraming salamat po kay Sir Obet Badrina, ating weather specialist ng Pag-asa. Maraming salamat po. Tunghayan naman natin ang ating dam system. Dam monitoring naman tayo dito sa malaking bahagi ng Luzon dahil nga sa walang humpay na pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon kanina pang umaga.
Unahin po natin, nagbukas ng 3 gates nga ang Buklaw Dam at naglalabas na ito ng 256 cubic meters na tubig. Nasa 749 meters na ang water level ito. 4 na gates naman sa Binga Dam na naglalabas ng 300 cubic meters na tubig. Nasa 572 meters naman ang water level ngayon sa huling update ng Pag-asa. Sa Magat Dam naman nasa 185 meters ang water level at nagbukas na ito ng 2 gates na naglalabas naman ng 1,000 cubic meters na tubig. Ngayon, ayon naman sa latest update ng Pag-asa, may namataan silang panibagong low pressure area na nasa labas naman ng Philippine Area of Responsibility. Nasa layo yan na 1,500 kilometers mula sa northeastern Mindanao at ayon sa Pag-asa, posibleng pumasok itong LPA anytime tomorrow at as early as Thursday and Friday, magpapaulan na yan sa kanlurang bahagi ng ating bansa, kabilang dyan ang Bicol Region at Silangang Visayas at northeastern section ng Mindanao. Posible rin mag-intensify ito bilang isang tropical cyclone o bagyo. Mangyari yan, tatawagin naman itong bagyong Opong. Yan muna ang pinakuli mula rito sa Pag-asa Headquarters. Ako po si Ice Martinez.